Mga kwento ng lagim. Kamusta na mga giliw naming tagapakinig? Maaari po kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan at pwede po kayong mag-like at mag-comment kung nasang lugar po kayo para ma-shoutout po namin kayo sa susunod naming kwento. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Don't forget to like and subscribe our channel para palagi po kayong updated sa mga kwentong katatakutan. Ang babaylan ay isang salitang katawagan para sa katutubong Pilipinong manggagamot na karamihan ay may mga kababaihan at pinuno ng pamayanan. Sa tradisyon ng mga Pilipino, isang taong may kakayahang gumamot ng kaluluwa at katawan ang mga babaylan. Isang babaeng nagsisilbi sa pamayanan sa pamamagitan ng pagiging isang tagahilom ng mga mamamayan, tagapagtanggol ng karunungan at bilang pilosopo. Isang babaeng nagbibigay ng katatagan sa istrukturang panlipunan ng komunidad. Isang babaeng maaring pumasok sa mundo ng mga espiritu o iba pang katayuan ng diwa at paglabas-masok ng mga sagabal sa mundong ito. Isang babaeng may malawak na kaalaman sa pagpapagaling ng may sakit. Bilang karagdagan, isang taong namamagitan sa pamayanan at mga indibidwal. Ang babaylan at isa rin sa mga mismong nagsisilbi. Nararapat na tandaan sa bawat pag-aaral. Hingil sa mga babaylan ang pagpipigil ng mga taga-Europa at Amerikanong sa mga gawa at gawi ng mga manggagamot na ito noong kapanahunan ng kolonyalismo sa Pilipinas matapos ang himagsikang Pilipino ng 1896 to 1898. Katulong sa paglaban sa mga Kastila ang mga babaylan ng Diyos ng Buhawi. Kabilang sa kanilang mga pangunahing adhikain ay ang pagkakaroon ng kalayaan sa relihiyon at pagbabago sa mga patakaran sa pagmamay-ari ng lupang sakahan na biktima ng pagtangkam ng mga Kastila. Kabilang ang mga paring dayuhan sa kanilang mga lupain, ang karamihan sa mga tagasunod ng mga tradisyon ng babaylan sa isang liblib na malawak na kagubatan sa bahaging silangan ng Pilipinas ay may kastilyong nakatirik sa pusod ng kagubatan kung saan puro kababaihan ang naninirahan. Sila ang mga Amazona na may dugong babaylan. Tahimik at matiwasay silang naninirahan at pangangaso ang kanilang pangunahing pangkabuhayan na pinamumunuan ng isang maharlikang babaylan na tinatawag nilang Imperatriz, amihan, na tumatayong reyna.
Ang mga Amazonang ay nagtataglay ng kakaibang karisma o alindog, ngunit lubha silang mapanganib dahil sila ang mga babaeng mandirigma na handang lumaban hanggang kamatayan. Kung sino man ang lalaking manghas na pumasok sa kanilang sinasakupan ay pinapatawan nila ng parusang kamatayan. Dahil para sa kanila, ang mga lalaki ay salot at lason sa kanilang katauhan. Si Emperatriz Amihan ay sinasamba ng mga Amazonang mandirigma at babaylan bilang reyna at diyosa sa kanilang kastilyo na nagsisilbing kaharian. Mabagsik na reyna si Emperatriz Amihan dahil malupit itong pinuno. Kapag may Amazonang lumabag sa kanyang ipinatutupad na batas, ay pinapatawan niya ito ng matinding parusa, tulad ng paghataw ng latigo sa likod at pagputol ng isang daliri sa babaeng nagkasala. Noong mga nagdaang siglo, ay magkakasamang namumuhay ang mga kababaihan at kalalakihan. Sa kababaihan ay pinamumunuan ito ng isang mataas na maharlikang babaylan na ninuno naman ni Emperatriz Amihan, habang sa pangkat naman ng kalalakihan ay pinamumunuan ito ng isang datuk, at ito si Raja Kalim. Si Raja Kalim ay anak ng dating hari na namumuno sa bahaging silangan ng Pilipinas, ngunit nang mamatay ang ama nitong hari at ipinamana sa kanya ang trono, ay nagbago ang pamamalakad ng kaharian at naging malupit na hari si Raja Kalim. Naging mapangahas na hari si Raja Kalim at lahat ng magagandang babae ay kanyang ginagahasa at inaalipin sa kanyang malaking silid para gawing parausan. Ang hindi naman natitipuhan na babae ni Raja Kalim ay ginagawang alipin sa palasyo at pinagmamalupitan ang mga ito, hanggang dumating sa punto na nagawa na ng hari na pumatay ng kababaihan na ikinagagalit naman ng pinuno ng mga maharlikang babaylan. Dahil sa kalupitan ni Raja Kalim ay naghimagsik ang kababaihan na pinamumunuan ng reyna ng mga babaylan na nagtataglay ng itim na salamangka. Nagdeklara ng digmaan ang maharlikang babaylan para kalabanin ang dinastiya ni Raja Kalim. Itinipon ng pinuno ng mga babaylan ang lahat ng babaeng mandirigma para sa magaganap na digmaan. Kabilang na ang mga salamangkerang babaylan na kanyang tinawag na mga masasamang espiritu. Isang malawakan at madugong digmaan ang naganap sa trangkahan ng palasyo dahil nilusob na ito ng mga mandirigmang kababaihan. Kasama ang mga makapangyarihang babaylan. Mga kawal, huwag niyong hayaan na makapasok sa tarangkahan ang mga babaylan. Patayin silang lahat at walang ititirang buhay. Pasigaw na utos ni Raja Kalim sa mga kawal habang nasa tuktok ito
ng kastilyo. Wala namang nagawa ang mga kawal ng hari dahil malakas ang pangkat ng mga kababaihan at mga babaylan. Dumating na rin sa punto na ginamit ng ilang makapangyarihang babaylan na gamitin ang kanilang itim na salamangka. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.